You Are Miss Servant Episode 5. Like and subscribe, baka naman. Grace, tunay na pangalan ng assassin na nagpanggap bilang isang nurse, na tanging pangarap daw ay mapaligiran ng mga macho papa at manirahan sa Santorini sa tanan ng buhay nito. Para magawa ito ay trinabaho nito ang pagiging assassin, at ngayon nga raw ay abot kamay na niya ang kanyang pangarap, at yun ay ang mapatay niya raw si Zu, ang dating pagkakakilanlan ni Yuki, at siguradong tiba-tiba raw siya rito kung nagkataon. Samantala, di na nga makatulog si Hitoyoshi gawa ng todo-todo itong binabantayan ni Yuki, at anong oras man daw ay pwedeng masalisihan sila ng pinagdududahang assassin at kahit segundo nga lang daw na malingat siya ay siguradong chop-chop itong bida natin. Hanggang wala nga raw silang ideya sa tunay na pagkakakilanlan nito ay mariing hayaan nga raw muna siya ng ating bida na maging bodyguard niya. Wala bang ibang paraan para mabantayan mo ako? Ika na nga lang ni Hitoyoshi. Hanggang sa tabihan na nga siya ni Yuki na lubos nagpainit sa lahat ng iinit sa binata at walang magawa sa sitwasyon, dahil ito nga raw ang pinakamagandang paraan para mabantayan siya ika naman ng bida nating dalaga. Pinag-alala naman ni Hitoyoshi na baka si Yuki raw ang target nito at hindi siya, ngunit imbis na matakot ay pinabatid naman ni Yuki na kahit atakihin daw siya ng tulog ng nasabing kalaban ay kaya niya itong patumbahin gamit lamang ang isang kamay niya, na siya nang nagpaisip sa ating bida kung ganoon daw ba kalakas itong si Yuki. Ayon naman kay Yuki ay di niya raw alam kung papaano siya nahanap ng nasabing kalaban, at mukhang hinahabol na siya ng kanyang madilim na nakaraan. Pero huwag nga raw mag-alala si Master Hitoyoshi dahil specialty niya ang mga ganitong bagay, at sisiguraduhin niya raw na poprotektahan niya ang ating bida kahit ano pa ang mangyari. Si Master Hitoyoshi nga raw ang nagturo sa kanya kung ano ang kabutihan kaya isa siyang napaka-importanteng tao para sa kanya. Lubos kinilig na naman nga ang binata sa mga narinig, sabay sinabing bubuksan niya raw muna ang bintana at medyo mainit na sa kwarto. Agad inunahan naman siya ni Yuki at baka may sniper daw sa labas, at dito na nga natigilan ang dalaga ng may maamoy na katsude sauce na paborito nito na kalaunay na pagtanto nitong plinanta sa harap ng gate. Ito na nga ang nagbigay daan para malusutan siya ng assassin, at hawak na itong bida natin. Di niya raw inakalang mahuhulog sa ganitong bitag ang dalaga, at ganito na raw pala kaina ang tinaguri ang White Wolf of the Dragon's 9, dahil lamang sa dalulong pagbabagong buhay nito, ika na nga ng kalaban. Bagamat hostage nito ang ating bida ay bigla na nga lang itong nanggatag sa takot ng magsalita si Yuki, at magasgasan nga lang daw ni dulo lamang ng daliri ng kanyang master ay sisiguraduhin niyang masahol pa sa kamatayan ang mararanasan niya. Nagkadiutal-otal na nga si ate kalaban at sinabing si Yuki lang naman daw talaga ang pakay niya. At aminado siyang walang laban dito kahit libong taon pa ang lumipas, kaya hihiramin niya nga lang daw muna pansamantala ang binata para maisakatuparan ang kanyang plano. Pumunta nga raw sa eskwelahan ng 2:00 si Yuki at sisiguraduhin niya raw na walang mangyayaring masama sa master niya bago ang oras na yun. Naiwan na ngang nagmo-moment si Yuki at kung di lang daw sana siya nakilala ni Master Hitoyoshi ay di raw sana ito malalagay sa ganitong sitwasyon. Nilamon na nga ito ng kanyang nakaraan at sinabing tatapusin niya ang kalabang assassin, at matapos masiguro ang kaligtasan ng ating bida ay aalis sa bansang ito nang matapos na ang kaguluhan, at babalik na lamang sa dati niyang buhay bilang si Zu. Bagamat ito ang paraan na kanyang nakikita ay tila taliwas naman ito sa nais niyang gawin, at napamahal na sa bagong pamilya na kanyang nahanap. Samantala, sa eskwelahan naman ay todo nakatali na itong bida natin habang kausap si Grace, at sisihin nga raw ni Hitoyoshi si Yuki sa mga kaganapan, wala naman daw siyang paki kung mamatay siya o hindi basta ba mapatay niya raw si Zu, ika na nga nito sa ating bida. Dito na nga napatanong si Hitoyoshi kung si Yuki raw ba ang kanina pa nitong sinasabi na Zu. Pinagtaka naman ito ni Grace at all this time di raw pala kilala ng binata ang tunay na pagkatao ni Zu, na tinawag nitong halimaw, isang walang awang mamamatay tao na maging si kamatayan daw ay kinatatakutan. Ang ika-4 sa siyam na dragon, ang White Wolf na si Zu. Ang Dragon's 9 nga raw ang pinakamalakas na clan ng assassin sa buong mundo, na nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo. At dahil marami itong kalaban ay siguradong tiba-tiba raw siya kung mapuksa niya kahit isa man lang sa mga miyembro nito, at tataas ang kanyang reputasyon. Na siyang daan para matupad na ang kanyang pangarap. Poker face nga lang si Hitoyoshi at sinabing malayo raw ito sa kilala nilang Yuki, na sobrang lampa maglinis at paiba-iba ng emosyon, parang ewan pero adik sa tonkatsu sauce. Kinabwisit na nga ito ni Grace at maging siya raw ay di makapaniwala, dahil 3 linggo niya itong sinundan pero walang duda raw na si Zu ito.
Kulang na nga lang daw pagbabarilin niya ang mga ito noong pinag-uusapan ang tungkol sa kasal na pagkakalandi-landi raw na mga buwisit. Natahimik na nga lang bigla si Grace at napamuni-muni, at tila gets niya na raw ang nangyayari, at may kakaiba nga raw talaga sa ating bida na siyang nagpalambot ng puso ng halimaw na si Zoo. Napangisi na nga ito at pabor nga raw ito sa kanya ngayon, at gagamitin niya laban kay Zoo, kaya sigurado na raw ang kanyang tagumpay. Walang ano-ano'y pamatak na nga ang 2:00 ng umaga, na siya na ngang pagdating ni Yuki sa eskwela. Wala na nga itong sinayang na oras pa at nilusob na si Grace, at gamit lamang ang kanyang mga punyal ay hinarang ang mga bala na binibira ng kalaban. Sa kasamaang palad ay nahulog na naman sa bitag ni Grace itong si Yuki at ayon, boom-boom sa pagsabog ng landmines na tinanim nito. Happy-happy na nga ito at ang dali lang daw pala matalo ng tinaguriang White Wolf, hanggang sa magulantang na nga ito nang biglang lumutang mula sa usok ng pagsabog, ang bidang dalagang di papakabog. Di na nga magkamayaw sa nerbiyos itong si Hitoyoshi habang todo pagpapakalma naman itong si Yuki at ililigtas nga raw niya si Master Hitoyoshi kahit anong mangyari. Kinabwisit na nga ito ni Grace at huwag daw siyang minamaliit ng mga ito, at balita nga raw niya di alam ng binata ang totoo niyang pagkatao, so paano raw yan bistado na siya kaya wala nang tatanggap sa kanya. Kala mo naman talagang magagawa mong mamuhay ng normal, banat na nga nito kay Yuki. Di pa man ito tapos magsalita ay binara na nga ito ni Yuki at sinabing may klase pa raw bukas ang Master Hitoyoshi niya at masama sa kalusugan nito ang napupuyat kaya tapusin na nga raw nila ang pagganap nito. Kinabwisit na nga ito ni Grace at puro Master Hitoyoshi na nga lang daw ang laman ng bibig ni Yuki, at tila di nga raw siya seneseryoso ng White Wolf. Dito naglabas na nga ito ng isang aparato, sabay pinakita ang mga baril na nakatutok sa bawat bies ng ating bida, at tignan nga raw nila hanggang saan aabot ang angas ni Yuki. Bago pa man matapos sa pagdadana naman itong kalaban ay agad lumusab na nga itong si Yuki nang walang pag-aalinlangan kahit nasa alanganin nga itong binata. Lubos kinagulat na nga ito ni Grace at napaisip sa pagkakakilanlan ng White Wolf na kailanman wala raw pinalampas na kalaban at lahat namamatay. Napangisi na nga lang si Grace at mukhang wala naman daw nagbago kay Yuki na gagawin ang lahat mapatay lamang ang target nito kahit mapatay itong si Hitoyoshi, hanggang sa magulantang na nga ito ng basic harangin lamang ni Yuki lahat ng bala na tatama sana sa binata. Babanat pa nga sana ito muli ngunit sinira na ni Yuki ang cellphone nito na lubos nitong kinagulat. Abat ayaw talaga paawat ng pasaway na kalaban at babarilin pa sana ang ating bida kaya ayaw nakatikim ng malupiting sipa mula sa nag-uurumintadong bidang dalaga. Lubos na taranta na nga ito at mukhang katapusan niya na raw, at dahil na-corner na nga ni Yuki ay kung ano-ano na ang sinabi sa nagbabagong buhay na dalaga, at kailanman daw ay kahit ano pa ang gawin nito ay di raw magiging normal ang buhay at magiging Miss Yuki. Ano ito fairy tale na you live happily ever after na lang? Lalo na sayo na isa sa mga pinakatatakutang assassin sa mundo. At kahit mapatay mo ako ngayon ay siguradong may mga iba pang muling susubok na patayin ka para sa pangalan at reputasyon. Huwag dalulu ate, kailanman di ka magiging normal, banat na nga ni Grace kay Yuki. Oh, tama ka naman, yun ang normal na kinalakihan ko noon pa man, ribat na nga ni Yuki. Ngunit iba na nga raw ngayon at kailanman hindi na siya papatay pa, at lalong-lalo nang hindi niya hahayaang may mamamatay dahil sa kanya. Simula nga raw ngayon, anuman ang mangyari ay poprotektahan niya ang normal na buhay na kanyang ginusto. Natigilan na nga si Grace sa mga narinig at napatunayang ang lahat ng istorya sa White Wolf, ang pinakamalakas na assassin, ang pinakamalupit na assassin, ay hindi lang basta istorya lang. Bagamat hindi lang daw ito basta tungkol lang sa pagpatay, kundi ay tungkol sa kung gaano ito kadesidido kapag may gusto na itong gawin at gagawin lahat magawa lamang ito, mapanoon man daw hanggang ngayon. Natawa na nga lang ito dahil kung talagang gusto raw siyang patayin ng White Wolf ay matagal na raw sana siyang patay. Magkasama na ngang umuwi ang dalawa, kung saan todo-todo ang pag-so-sorry ni Yuki sa mga nangyari, at kasalanan nga raw niya ang lahat, at kung sakaling nais ng ating bida na mawala na siya ay maiintindihan niya ito. Nginitian nga lang ito ni Hitoyoshi at sinabing turuan daw siya ni Yuki ng mga self-defense techniques matapos nito, at nakakahiya naman daw na siya ang lalaki pero wala man lang daw siya maitulong kay Yuki. Kilig-kilig na nga si ate mo maging si kuya mong lalaan din yung hype kayo sana all buwisit. Pasanal na rin lods ng like at subscribe, salamat.